si Ashwatthama at ang Sudarshan Chakra. Si Dronacharya ang naging guro sa pag-aaral ng pamamana para sa parehong Kaurabas at Pandavas. Noong panahong iyon, walang kapantayang kakayanan ni Dronacharya sa paggamit ng pana at palaso. Mayroon siyang anak na lalaki na nagngangalang Ashwatthama. Labis ang pagmamahal ni Dronacharya sa kanyang anak. Sa ilalim ng paggabay ng kanyang ama, natutunan ni Ashwatthama ang sining ng pagpana at naging isang dakilang mandirigma. Ang ina ni Ashwatthama ay kapatid ng isa pang maalamat na mamamana, si Kripacharya. Si Kripacharya rin ang nagturo kay Ashwatthama, gayon din sa mga Kaurabas at Pandavas sa larangan ng pagpana. Si Kripacharya rin ang nagmungkahi kay Dronacharya na turuan ng Kaurabas at Pandavas. Dahil sa pinagsamang pagtuturo ni Dronacharya at Kripacharya, napag-aralan ni Ashwatthama ang maraming teknik sa pagpana at naging biyasang mamamana. Samantala, dahil sa isang mapanlinlang na laro ng sugal na inumpisahan ni Dronacharya at ng mga Kaurabas, napilitang manirahan ang mga Pandavas sa gubat bilang mga takas. Alam ni Ashwatthama na si Krishna ang banal na pagpatakbo ng karwahe at tagapayo ay may matinding pagmamahal sa mga Pandavas, lalo na kay Arjuna. Iniisip ni Ashwatthama na ito na ang tamang pagkakataon upang humingi ng mahalagang bagay mula kay Krishna. Nilapitan niya ito at nagsabi, "Iaalay ko sa iyo ang aking pinakamakapangyarihang sandata, ang Brahmashira. Kaya nitong patayin ang sino mang tamaan nito. Hindi mo ba ako bibigyan ng iyong Sudarshan Chakra kapalit nito?" Lubos akong magpapasalamat. Sumagot si Krishna na may ngiting hindi nawawala sa kanyang mukha. Kahanga-hanga, handa akong makipagpalitan. Kunin mo ito. Puno ng pananabik, sinubukan ni Ashwatthama na buhatin ang Sudarshan Chakra. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas at galing, hindi niya ito maangat. Lubhang nahiya si Ashwatthama at napayukong tumingin kay Krishna. Ngumiti si Krishna at marahang nagsabi, "Binata, kung hindi mo man lang kayang buhatin ang aking sandata, paano ito magagamit?" Ang mga salitang iyon ay nagsilbing isang pagpakumbabang aral para kay Ashwatthama. Ipinagpatuloy ni Krishna, "Matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Gamitin mo ang iyong sariling sandata sa laban at ang aking sandata ay masyadong mabigat para sa iyo." Ang kwentong ito ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pagtanggap sa sariling kakayahan at pagiging kontento sa kung anong mayroon tayo. Itinatampok nito ang kahalagahan ng kababaang loob at kamalayang sarili at nagpapaalala na hindi lahat ng makapangyarihang bagay ay para sa lahat. Pinapakita ng kwento ang kahalagahan ng pagiging kontento sa sariling kakayahan at mga kagamitan. Si Ashwatthama, sa kabila ng pagkakaroon ng makapangyarihang Brahmashira, ay nagnanais pa rin ng sandata ni Krishna, isang malinaw na halimbawa na likas na pagkagusto ng tao sa pag-aari ng iba. Ang tugon ni Krishna ay isang paalala na mahalaga ang pag-unawa at pagtanggap sa ating mga limitasyon. Hindi lahat ng kasangkapan o kakayahan, kahit gaano ka ito makapangyarihan, ay para sa lahat. Sa pag-unawang ito, maiiwasan natin ang kahihiyan at pagkabigo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa mga sandatang taglay mo,
kundi sa kaalaman mo sa sarili, sa pagpapakumbaba at sa kakayahang gamitin ng tama ang kung anong mayroon ka. Haribol.